Ohayo gozaimasu mga kuya at mapagpalang araw sa ating lahat. Panibagong araw, panibagong buhay. Kamusta pala kayo? Sana nasa maayos kayong kalagayan. Ginawa ko ang video na to hindi para magmayabang, kundi para ikwento sa inyo ang totoong buhay ko dito sa Saudi. Japan pala. Dito sa Japan, maaga ako nagigising. Kung dyan sa atin tinatanghali ako ng gising, kabaliktar naman yun dito sa bansang Hapon. Alas 3 ng madaling araw pa lang ay kailangan ko nang bumangon kasi alas 4:30 ang call time namin sa Chusajo or parking. Alas 5 kasi ang alis namin kaya 30 minutes before ay dapat andun na kami sa parking. Bawal malate kasi iiwan ka ng mga kasama mo. Panigurado magkukommute ka papasok. Apakalayo pa naman ng Gemba. Oh, ayan. Higop muna ng kape pampagising. Magagalit kayo Nescafe sa akin pag hindi na ako bumangon? Joke lang. O siya, balik na tayo sa kwento ko. Ayaw talaga ng mga Hapon ang nalilate kasi napakahalaga sa kanila ang oras. Lahat kasi dito ay on time eh. Kahit pag alis at pagdating ng mga tren ay laging nasa oras. Saktong-sakto talaga. Pag tumawag ka nga ng ambulance dito or emergency, 3 minuto lang dadating agad ang ambulance. Grabe ang disiplina nila no. Ika nga kasi nila time is money. Bawat patak ng oras o minuto sa kanila ay may kapalit na pera. Ito pa nagustuhan ko sa kanila. Kahit saan ka lumingon sa labas ay sobrang napakalinis. Pag nagtapon nga kami ng basura dito hindi pwedeng hindi mahiwalay ang nabubulok at hindi nabubulok. Talagang sumusunod sila sa batas dito. Kasi pag hindi rin sila sumunod ay may kapalit talagang kaparusahan. Grabe yung disiplina no. Pero ganun pa man, dito sa Japan ay napakataas ng cost of living. Di pwedeng bara-barang gastos lang. Kailangan din kasi magtipid para makapagpadala pa ng pera. At syempre para makapag-ipon na rin para sa mga pangarap mo. Maraming mga hirap at pagod pa ang bubunuin ko dito. Siguro mga 1 sako. De joke lang. Maganda dito kung magbabakasyon ka lang. Pero kung dito ka maninirahan o magtatrabaho, kailangan mo magpakitang gilas palagi kasi mataas ang expectation nila sa mga Pilipinong kagaya ko. Sa trabaho naman namin masaya, pero sobrang hirap. Sa bigat lang ng mga bakal na bubuhatin mo, ewan ko na lang. Hindi kasi pwede dito ang lalampa-lampa. Kailangan kasi mabilis ang galaw. Kaya pagkabuhat mo, kung kinakailangan tumakbo, tatakbo ka talaga kasi may oras lang yung gagawin nyo. Kailangan matapos nyo yun sa itinakdang oras. Pagtatapos nyo din yun na maaga, ang sarap sa pakiramdam kasi makikita mo yung gawa mo, yung hirap mo, yung puyat, yung pagod na ibinuhos mo dun sa binuo nyo. Tapos sasabayan pa ng malaking sahod. Ay nako, sana all. At pagkatapos ng trabaho, tatawagan mo pamilya mo sa Pinas. Makikita mo magulang mo, kapatid o anak mo. Diba? Tanggal lahat ng pagod. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil isa ako sa mga pinalad makapagtrabaho dito sa bansang ito. Marami ang nangangarap makapunta dito. Kaya di ko sasayangan ang pagkakataon ito. Bawal sumuko. Malaki ang pangarap ko sa buhay no. Sa mga kagaya ko na hindi pa naabot ang mga goal o pangarap natin. Laban lang tayo ng laban. Huwag tayo sumuko. Pag nadapa, pahinga ka lang saglit. Tas yun, laban na ulit. Tsaka huwag tayo makakalimot magdasal. Isa yun sa mga pinakamatibay na sandata natin sa buhay. Lagi tayo magpasalamat sa Kanya sa lahat ng mga binigay niya o lahat ng meron tayo. Maliit man yan o malaki. Kasi hindi mo magagawa ang lahat ng bagay na yan kung hindi mo kasama si God. O siya, hanggang dito na lang. Sana'y may napulot kang aral sa lahat ng ikinento ko ngayon. Maraming salamat sa pakikinig. Sa susunod ulit mga kuya at ate. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon. Bye bye!